We are back to our normal schedule. Sabi ng mga kapatiran, sis, hanggang kailan ang joint service? Napapagod na sila because they are the one who's preparing ba? Yung mga preparation, food preparation, namamalingkin, napapagod. But that one is, yes, sorry, napapagod, but that one is for serving the Lord, mga kapatid. It's not that we don't have the right, but we should love what we are doing. Amen? Amen. Hallelujah. Kagaya ng ating devotion natin. If ikaw ay minahal mo ang gawain ng Panginoon, pag minahal mo lang, pag mahal mo ang gawain ng Panginoon, never kang makaramdam ng pagpagod because you are always excited to serve the Lord. Amen po ba? Kagaya sa iyong pagmamahal sa isang lalaki or babae, kahit mahirap gagawin kasi mahal mo. Ganon din tayo sana sa ating Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Kahit napapagod na, hindi na ng iba nga. Hindi na nawawaglit ang earphone. Kasi kahit tulog, kahit naghihilig, naririnig ang hilig na boyfriend. Naririnig ang hilig ni girlfriend. Kasi hindi napapagod. Pag mamatay ang tatawag ulit, bakit po pinatay din? Asama ko. David, nalobat lang. Ganon lang talaga kapatid. And, ito pa. The reasons of quitting, kapatid. Sabi nga niya, worship. The reasons of quitting is there are 3 areas bakit tayo nag-quit. Is worship to the Lord. Ha? Mahirap mag-worship sa Panginoon, sis. Mahirap. Bakit? While you are doing such good things is part of your worshiping the Lord. Ang paggawa ka ng mabuti, kapatid, nahihirapan ka, nagsasawa kang gumawa ng mabuti sa kapwa mo because you know what? Nagsawa na ako maging mabait. Kasi kung anong pagkabait ko sa kanya, salbahe pa rin siya. Nagsasawa ka. Once nagsasawa ka sa kabutihan mo din, nagsasawa ka rin pag-worship sa Panginoon. Because in doing so, in doing good thing is part of worshiping the Lord. Amen po ba? Hallelujah, hallelujah. Sometimes we come to a point that we don't want. Na akala mo, sis, by hook or by crook, whether you like it or not, I quit. It's okay. It's your choice. Because ang paglilingkod sa Panginoon, kapatid, is hindi sa pilitan. Kasi even ang Panginoon, God is giving us freedom. Freedom to serve or freedom to quit. And it's all up to you. Freedom to go to hell or freedom to go to heaven. It's your choice. It's your choice. But without, beware. Maraming na ang tao sa church na ito is coming and go. Keep going, coming, may nawala, may nananatili. Is it because there's problem in the church? No. There is problem how they serve the Lord. Amen. Because bakit? Pag may konting kamalian, sisihin agad ang simbahan. Pag may konting pagka-backslide, sisihin ang simbahan. Why you blame the church? Blaming the church is like blaming God. Kung ano ang action mo, din ikaw ang kukuha ng result sa action mo. And then why? Bakit kasalanan pa ng simbahan? Bakit kasalanan ng Panginoon? Because napapagod ka. Because you quit. Quitters never wins, kapatid. Amen. Kahit ano ba. Second area, bakit tayo nagkaroon ng rason mag-quit is walk with the Lord. Paano kayo maglakad sa Panginoon? Dito na sinasabi, ano ba yung Pentecostal na yan? Bakit sila nag-aano na mga nagdadamit, naglo-long dress? Kapatid, it's not, hindi siya sa pilitan. It's your conviction. Amen. You can come here with spaghetti. You can come here with minister. But sa ating mga Kristiyano na nakakaalam na sa katuturuhanan, hindi rin sana tayo ang maging katitisuran. Because some Christians, when they know the law, nagiging batas na rin sila. Na nagiging batas na rin sila na hindi na rin nila mapipigilan how they correct the sisters. You can correct in a good way. Hindi yung, bago ka na, kasi ganyan ka. Mali yun. It's a foul. As a Christian, it's a foul. Hindi rin sabihin na because this church welcome lahat welcome. Ang tao lang ang nagbigay ng classification because nakikita nila sa ating pamumuhay because we shine, because we are bringing Jesus, because Jesus asked for us to be holy. Sa pag-aaral namin ni Sister Gina Rose, kung naman Gina Rose, wala si Sister Gina Rose pala. Sa aming pag-aaral ni Sister Gina Rose, kung marami siyang mga pagsubok, marami,
sinubok siya. And praise the Lord, hindi siya napapagod. And at the end, we are now in our level 5. We are now in holiness. Praise the Lord. Because if you quit, you will miss something. You will miss the good opportunity. Hallelujah. Because if I quit also, kapatid, hindi ko maranasan kung paano ang maging feeling na nakapunta sa General Conference. If I quit, kapatid, hindi ko maipasok ang kapatid ko sa simbahan. Kung yun ang aking panalangin na makarinig siya sa salita ng Panginoon. Na ngayon, lagi na siya nagpo-post ng about Panginoon because she knows na taniman ang kanyang puso. If we quit, paano ang ating pamilya? Paano ang salvation ng ating pamilya? And if we quit, if Brother Romel quit sa kanyang pamumuhay, marami ng mga pinuntahan siya. If he quit, hindi niya masumpungan, hindi siya mabaptize sa pangalan ng Panginoon. Amen. Hindi siya mabaptize dito na hindi niya ipagsigawan ang kabutihan ng Panginoon. And he cannot even experience the tears. Hindi niya ma-experience ang luha ng kagalakan, luha para sa Panginoon. Amen. That's why, kapatid, quit is not an option. It's not an option at all. Never. And there is also the third areas. Bakit pag-quit ang tao? First, ano yung first kanina? Nakalimutan na nila. So, good listening mga kapatid. Praise the Lord. Ang first is worship to the Lord. Baka, yan ang yun ang number 1. Second is to walk, pamumuhay. Third is the work for the Lord. Meron isang example, isang missionary. Pumunta siya sa, bigyan na natin siya ng ibang lugar. Saan ka walang English classmate? International or? Walang English na lugar. Okay. May pumunta, Japanese. Pumunta siya sa isang lugar. Sige, Japanese. Pumunta siya sa isang lugar na walang English eh. Missionary siya. Nagtuturo siya ng English para ma-win niya ang puso ng mga Japanese so that ma-convert into sa Christianity. Dumating yung panahon, sabi niya, marami ng tao pumupunta. Because of the offer of this world, kapatid, he stopped sa calling niya sa Panginoon, nagtayo siya ng English school. So, he stopped the work for the Lord. Kasi napapagod siya, sabi niya, nakakapagod na, lagi na lang Panginoon, naghihirap na ako, and I want to earn money, and at the end, kapatid, she lose everything. Because napapagod ka sa gawa ng Panginoon. Mga kapatid, huwag kayo mapagod. Because masarap, kapatid, na one day, pagsabihan ka ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Naranasan ko, sabi ko, kung hindi ko, Lord, salamat Panginoon sa pagbabago, Lord God Jesus. Sabi nga ng mga kabatch ko, paano na tayo magbanding? Hindi ka na umiinom. Namumblema sila, paano kami nagbanding? Tuloy, hindi kami nakabanding. Kasi takot sila, baka pag magbanding tayo, groups, i-preach mo, mag-preach ka lang sa amin, we are not yet ready for that. Sabi ko, it's okay, no problem. Meron na nakabanding na, it's okay. Praise the Lord, hallelujah, Jesus, hallelujah. And, there is the remedy. Meron yung ano ba? Mabilis ko naman yung mabasa ka natin. Mabilis tayo, kapatid. The result of quitting, mga kapatid. There is the result of quitting. Ano ang resulta pag mag-quit ka, kapatid? Anong resulta? The result is hallelujah. Nasaan eh? Okay, hallelujah, Lord. I know, Lord God Jesus, that this is for you, Lord God Jesus. Hallelujah. Okay. The result of quitting, kapatid, is you miss the God's perfect timing. Ma-miss mo talaga, ma-miss out mo. When you quit, imbis nandyan ka na o malapit ka na kagaya sa pag-akyat mo sa bundok. Dahil napapagod ka, sabi mo, ayoko na, baba na lang ako. Nasa kalagitnaan ka na at ang iba ay nandoon na. Hoy, balik ka na kasi ang ganda dito. Oh, sobrang liwanag, ang ganda ng mga colors, maraming pagkain. Ayoko na, pagod na ako. Hindi mo, you miss out the opportunity, na miss out mo ang perfect timing ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Sabi ko, kung tumigil ako, Panginoon, 2019, nung magkamatay ng nanay ko, yung parang that's the last hooray pa sa buhay ko. Nasabi ko, oh, sunod-sunod na yata ang kinuha ng Panginoon. Wala nung naglingkod ako sa Kanya. Sabi ko nun, first, yung kapatid ko. Second, nanay ko. Anong kasunod? Kapatid ko na? Sabi ko, yan na lang natira sa akin. Gusto ko na mag-stop. But when I decided to stop, sabi ko,
kung mag-stop ako May. May yun eh, gawain sa church, cottage prayer meeting. Sabi ni Sister Laura, darling, huwag na natin pumunta ng church. Why? Namatay mama mo eh. Mabubuhay ba ng nanay ko? Mabubuhay ba ng nanay ko sa hindi pagpunta sa church? Hindi alam nila, class nila, Brother Brian at saka ni Brother Carlo. Si Brother Carlo naglagay ng kanta. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Doon ko naisip, hindi niya pinagaling ang aking mother. Nakalalabas lang sa hospital. Na-hospital siya for a month. 1 month na hospital. And by that, ngayon naisip ko, the best person sa buhay ko na gusto kong tingalain kapatid, aside sa Panginoon, sister ko. Because for 1 month, wala siyang kahalili para mag-asikaso sa aming nanay. Wala siyang kahalili. Sabi niya, she's a teacher, but sa time na yun may bakasyon. Merong election, sabi niya, may ano sa election mga teacher, sabi niya, kahit malaki pa yung offer, but I want to take good care of my mom. Sabi ko, te, magpahinga ka, 1 month ka na walang tulog. Sabi niya, takot ako magpahinga din. Kasi baka, pag iwan ko si mama sa ibang tao, baka pagbalik ko, hindi ko na siya makabutan. Yun na yan. So, with the grace of the Lord, kahit sa pagkukulang sa provision, but because God is our provider. Nakalabas na hospital ang aking nanay kapatid. For about 1 month, nakalabas siya. Paglabas niya, doon lang siya sa bahay ng kapatid ko. Umiyak lang siya saglit. Ang bigla na lang nilang dinala sa ambulance, doon pa siya namatay. Hindi siya namatay sa pag-aruga, at hindi niya nakayanan ang sakit. And, I thought that time I should stop. I said, Lord, kinuha ko na lahat, Lord. Ayoko na. Because baka kunin mo ang nag-iisa. Baka kukunin mo pa, Lord, ang isa na lang natira sa akin. Because but God is giving me the way to keep going. Amen. May namatay, nabigyan ako ng pagkakataon na gawa ang aking papers for 20 years. I didn't go to Philippines. Hindi ko naranasan paano ang lamay. Naranasan ko kung paano ang lamay dito kapi-kapihan. Yung namatay ang aking manana, ang aking kapatid, ang iyak ay hindi mapaglagyan ng iyak. Namatay ang nanay ko, hindi mapaglagyan ng iyak. But God is good. Because July, pinawi niya sa pinakita niya. Pinakita niya sa akin para nang itindiran niya, ang kapatid ko. And this year, nakita ko ulit ang aking kapatid, ano ipasok mo sa aking panambahan. Amen. That's why kapatid, the perfect timing of the Lord is the best. The best and perfect timing ng Panginoon. Don't quit, because if you quit, you will miss the timing. Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah. And second, we will miss the God's productive. Yung bang fruitful ba? Yung kagaya sa isang farmer. Pag nagtanim ka ng ubas na yan? Di, ubas. Ano pananim na madaling tumubo? Kamatis na lang. Talong. Okay, pag nagtanim ka ng talong, magtanim ka ng mangga. Magtanim ka ng mangga, pag hindi ka nakahintay, i-harvest mo siya kulang sa oras. Anong resulta? Maasim ang paninda mo, hilaw, hindi masarap. Kagaya sa avocado na lang tayo. Sa avocado, pag once pinitas yan ng farmer na hindi pa ready para lang may maibinta, pag nahinog yan, pait. Diba? Mapait. Kasi yung quit, wala kang tiyaga. Hindi ka nagtiyaga, naghintay. That's why, kapatid, quitting is not an option. Kailangan mo talaga niyang pahinugin para pag mahinog na yan, maibinta mo, maganda ang iyong market. Yes. Di ba? Hindi ka kayo sa mga sushi chef. Alam ka naman, katayin mo yung salmon na may tinik. Magtinda ka ng sushi na may tinik ay tingnan mo lang kung hindi ka nasira ang iyong produkto. Di po ba? Kailangan mong unti-untiin, kailangan mong himay-himayin, kailangan mong ayusin. Kasi walang shortcut sa Panginoon. Lord God Jesus, you know what I mean. Sabi ni Lord, excuse me? I know what you mean, but I want your relationship to be well sa akin, kapatid. Gusto ko maging deep ang iyong relasyon sa akin. That's why, mga kapatid, ano pa ba ang makapagbago sa atin kung hindi tayo mabago sa salita ng Panginoon? Sino pa ba ang pwedeng makapagbago sa atin? Wala na. Wala na makapagbago sa atin.
Kaya kung hindi pa rin natin pakinggan ang salita ng Panginoon, wala talaga. And third, God's provided opportunity. Yes, you missed the opportunity, kapatid. Kasi umuwi ka na, punta na lang kayo ng Piolo Pascual. Kasi nagsawa na kayo sa ano. May concert si Piolo, gusto mong sabihin na natin, si classmate may concert. Ay, meron siyang dati sa Taj Mall. Meron silang sa Ginger House. Kami, umulan yun winter. Sabi nila Brother Carlo, kasi grupo kami dati, punta kayo sis, ay, ang ulan. If we did not go, we did not see his masterpiece. Hindi namin ma-appreciate na ganun pala kagaling ang aming kapatid gumawa ng Ginger House. Amen po ba? Then we will miss out the opportunity to see good things if we quit. Sabi na, huwag ka Brad, hintayin na lang natin si Brother Brian matapos doon. Uy, kasi, malamig. Hindi na, punta na. Punta ka na. Kami nila si Stradler. Wala ka doon, absent. Kasama pala si Stradler. O, pagpunta namin doon kay Ninig, nakita namin si Brother Brian. Wow! Naging proud ka ba? Wow! Ano ko yan, classmate ko yan, the best sa Ginger House, the best man sa kanyang masterpiece sa araw na yun. That's why you should not miss the thing, kapatid. If you quit, you will miss out. Hallelujah. Huwag tayo sa mga pang-worldly na mga opportunity. That's nonsense. If worldly only ang hanap mo, kapatid, that's nonsense. One day, kapatid, pagsisihan natin ang lahat na hindi natin inanamnam ang kabanalan ng Panginoon. Hindi natin inanamnam kung gaano tayo binigyan ng Panginoon ng chances sa buhay natin. Because when it's too late, then it's too late. When it's too late, then you don't have any chance na makita siya ng harapan. Amen o ba? Hallelujah! Sabi na niya, by Paul in the prison. Nasa kulungan siya while sinulat niya ito. Supposed to be, nandoon siya, puro kasakitan sana ang sasabihin niya. But this book, the main theme of this book is joy. Bakit? Sa kabila ng kanyang sakripisyo, nagpapatuloy siya because the good remedy is we should have strong desire na ma-meet up natin ang Panginoon. Amen po ba? If maging pagod ka, kapatid, sabihin mo, Lord God, I'm tired, Lord. Pero Lord, paano kita maharap, Lord, kung ako mapapagod? We should have strong desire to serve the Lord. Amen. Sabi na dito, baksahin natin mga kapatid, sa ako'y nagtamo na. 1, 2, 3, go! Hindi sa ako'y nagtama na at ako'y nalubos na. Kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling makapatuloy ako, ikinaabot naman sa akin ni Kristo. Mga kapatid, hindi ko pa inahin inabot. Datapwat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran, at tinuko ang mga bagay na hinaharap. Amen po ba? Hindi niya, marami siya napagdaanan, kapatid. Hardship, pain, but hindi na niya inano yun. Tiniis niya yun because gusto niya. He has strong desire. Because that's why he never stopped. That's why sa atin mga kapatid, meron yung kantang he never stop working. Ang Panginoon never stop working para sa atin, and as well, dapat tayo din, we will never stop praising Him. We will never stop, Lord. We will never stop you, Lord. We will never stop of giving praise to the Lord, kapatid. Yun lang naman ang hiling ng Panginoon sa atin. Romans 12:1. Sabi niya, ang hiling ng Panginoon sa atin is for us to, ang ating body will be a sacrifice. Hindi na also yung mga lamb, kundi ang ating sarili ng ating i-sacrifice. And we will sacrifice how to praise Him. We will praise Him until we can. Hanggang sa kaya natin, hanggang sa kamatayan, we should praise the Lord. Amen po ba? We should never stop, kapatid. And second remedy to stop quitting is determination. Determination, kailangan maging determinado ka. As Christian, Paul considered Christianity like a soldier. Like a soldier, like an athlete also. Diba ang athlete? Kahit pagod na ang athlete, kapatid, hindi siya. Paul is considering Christian first as a farmer, nagtatanim. Pagtatanim na salita ng Panginoon sa ating puso. Second is a soldier, na kahit anuman ang mga pagsubok, we should be strong. Makipagbuno tayo sa pagsubok. Because as like an athlete also, kahit gaano kapagod, because you know you will take
that price. Devotion to the Lord. Your dedication to the Lord is like your devotion to the Lord. Hallelujah. So mga kapatid, as we end this preaching, no, we should ask God ba na, Lord, tulungan mo kami, Lord, na hindi kami mag-quit because marami sa atin dito, kapatid, kunting bagay, mag-quit. Kunting sakit, kunting kirot, kunting tampo, nag-quit. No! You have to keep going. Because moving, yung isang steps mo, hindi ka dadahin sa malayo. Isang hakbang mo lang, mapuntahan mo ng malayo. No! You keep walking. You keep walking. Sa isang salita mo, maintindihan ka ba ng mga tao? You keep talking. You keep sharing the word of the Lord. And one trip to church, isang beses mo lang pagpunta sa church, hindi mo makilala ang Panginoon. Keep coming. Keep listening the word of the Lord and keep digging His words. Amen po ba? Hallelujah. Because we can avoid quitting intentionally, kapatid, when we are growing in the Lord. Let's continue to have the desire to reach our destination and to have a good devotion to the Lord. Tayo mga kapatid, hallelujah. Salamat, O Lord, sa iyong kabutihan, O Lord. Ikaw, Lord, kay Jesus, ang nagbigay sa amin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Mga kapatid, ano man ang mga pagsubok, ano man ang mga trials, ano man ang mga stumbling blocks sa buhay natin, hanap tayo ng way, maghanap tayo ng prayer. O sabi natin ng Lord, na Lord, sa lahat ng mga sa gabal, O Lord God, sa aming pag-worship sa iyo, Lord. Tulungan mo kami, Lord. Bigyan mo kami ng patience. Bigyan mo kami ng perseverance, O Lord God. Bigyan mo kami, O Lord God, Jesus, ng conviction, O Lord God. Tulungan mo kami, Lord God, to be convicted, O Lord God, Jesus, na magkaroon kami, Lord God, ng serious devotion unto you, O Lord God. Alam namin, O Lord God, Jesus, that we keep asking from you, O Lord God, Jesus. And today, O Lord God, Jesus, hayaan mo kami, O Lord God, Jesus, that we will never ask for today, O Lord God. But we are here, O Lord God, taking your words, O Lord God, Jesus. Tanggapin namin, O Lord God, na ikaw naman ngayon, O Lord God, ang naghiling sa amin, O Lord God, na hindi kami dapat, O Lord God, Jesus, mapagod sa paglingkod sa iyo, Lord God, Jesus. Hallelujah, 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 Lord God. Salamat, Panginoon, sa mga bagay, Lord God, Jesus, na yun ang nagiging dahilan, Panginoon, sa aming kahinaan, O Lord. Because alam namin, O Lord God, Jesus, it's only your strategy, O Lord God, na kami, O Lord God, Jesus, ay lalapit sa iyo, Lord. Tatawagin ka namin, O Lord God, Jesus. Salamat, O Lord God, sa mga pagsubok, O Lord God, because with that pagsubok, O Lord God, dyan kami, O Lord God, Jesus, naging matatag, O Lord. Naging matatag at natuto kami, O Lord God, na tumawag sa iyong pangalan, Panginoon. Sa kabila ng aming kakulangan, O Lord God, we cannot be perfect while we are here, Lord. Pagtulungan mo kami, Panginoon, magkaroon, O Lord God, ng mga patience, O Lord God. Patience sa mga paligid, O Lord God, that would trigger us, O Lord God, Jesus. Hindi namin hinihiling ang perfect na buhay. But hinihiling namin, O Lord God, na nasa likuran mo kami, Lord. Tulungan mo kami, Lord, back us up, O Lord God. Ikaw, Panginoon, na maghubog sa bawat isa sa amin, O Lord. Hubugin mo bawat isa sa amin, Panginoon, na magiging sincero kami, Lord, sa aming paglilingkod sa iyo, Lord. Salamat sa kabutihan na binigay mo sa amin, Lord. When we are asking your grace is always there, Panginoon. Lagi ka nandyan sa bawat isa sa amin, Lord God. Sa kabila ng aming mga pagkukulang sa iyo, Lord. Tulungan mo ang church nito, Lord God, to grow, Lord God. Not to grow in numbers, but to grow spiritually, Lord. Tulungan mo mga kapatiran, Lord God, to be matured in your words, Lord God. Upang marami na, Panginoon, na makaakay sa mga tao hindi ka pa nakilala, Panginoon. May this church, Lord God, be the channel of blessing, Lord God, in spirit, Lord God, Jesus. Na marami pa kami, Lord God, Jesus, na may share, Lord God. Marami pa kami, Lord God, na mapalaganan mo yung salita, Lord God. Because we keep going, Lord. We want to keep going, Lord God. Sa tulong mo, Panginoon. Hallelujah, 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 Lord God.
Lord, I'm praying, O Lord God, sa mga kapatiran, O Lord God, nagkaroon ng discouragement, O Lord God. By your name, O Lord God, Jesus, sila Panginoon, ay iyong palakasin, O Lord God, your spirit, O Lord God. Palakasin mo ang kanilang mga pananampalataya, O Lord God, sa kabila ng kanilang panghihina, O Lord God. Ikaw magbigay ng liwanag sa kanila, Panginoon, that without you, Lord, they are nothing, O Lord God, Jesus. Because without you, O Lord God, hindi kami, O Lord God, makakontinue, O Lord God. Without your blessing, without your grace, O Lord God, we are nothing, O Lord God. Salamat sa habag, O Lord God. Salamat sa pagbigay mo sa amin ng salvation, O Lord God. Salamat sa redemption, O Lord God, that na-offer mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ikaw, O Lord God, ang gusto namin makasama at the end, O Lord God, Jesus. Ikaw lamang, O Lord God, Jesus. At alam namin, O Lord God, na hinihintay mo kami, Lord, sa iyong kaharian, O Lord God. And thank you, O Lord God. Thank you for the salvation, O Lord God. Thank you for the preparation, O Lord God, of our way, O Lord God, sa iyong kaharian, Panginoon. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan. Hallelujah, hallelujah. Salamat, O Lord God. And I claim in your name, O Lord God, Jesus, na mga kapatiran, O Lord, na wala dito, Panginoon, ay may dalhin mo sila, Lord, sa sunod, O Lord God, Jesus. And I'm praying, O Lord God, sa safety delivery, O Lord, ng aking kapatid na Sister Jenny Rose Bernardo, O Lord God, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus, ikaw kikilo sa kanyang buhay, O Lord God. Sa pangalan mo, Jesus, ikaw mag-protect sa kanya sa baby, Panginoon. Give them the protection, give them the provision, O Lord God. And we are grateful and thankful, O Lord God, sa surgery